naka-autonomyang BAM. Ilan yung dumaan ang Presidente ng Pilipinas na hindi naka-autonomyang BAM. Nagpapatay ng sundalo, polis. Kami mga Muslim doon sa Mindanao. Pero ngayon, di ba, nakakaintindihan tayo mga polis, sundalo, military, civilian, dahil sa BAM. Ibig sabihin, lahat tayo government, Bangsamoro Region, Philippine government, magkakaibigan tayo, magkakapatid tayo. Kayo ang tinitingala namin. Kaya yan ang pagmamahal namin kita tayo, Digong. Ulit, ang pag-asa ng sambahan ng Pilipino, Muslim man o Christian, sa 2020, sino? For the real sins of the Filipino people, Ate Sara, for 2020, sige! Ate Sara! BP Sara! Para sa 2020! Opo! Tama po kayo, mga minamahal kong kababayan, Muslim man o Christian. Ang sigaw ng mga maisog, nagkahalo na po ang sambayan ng Pilipino dito sa harapan ng Senado. Nandito po dumating ang grupo ni MP Sultan Idris Arimbang. Asan po kayo? Mga grupo ni Sultan Idris Arimbang, Bangsamoro, nagsanip na po. Mga Muslim po ito, mga Muslim na nakasuporta kay BP Sara. Okay. Dito na po kami nagsanip pwersa po ang Bangsamoro Transition Authority sa pamumuno ni Sultan Idris Arimbang para po ipakita. Ito na po siya. Good day. At ang aking pinsan, ang kanyang magbahay, si Francis Baalabi. Nandito na po sila. Nandito na po tayo, mga minamahal kong kababayan, para po ipakita sa ating mamamayang Pilipino sa bawat sulok ng mundo na hindi po karapat-dapat ang pamumuno ng mga nakaupo na ito. Maniwala kayo sa hindi. Believe it or not, wala tayong batas ngayon sa Pilipinas. Di po ba? Maniwala kayo sa hindi. Ang mga kapatiran nating mga pulis, may kasabihan po, hindi po makakarating sa kanyang pinarurunan ang mga taong walang utang na loob. Mga kapatid kong mga pulis, alam ko na, may pagmamahal kayo sa bayan. Mahal na mahal kayo! Mahal na mahal kayo! Mahal na mahal kayo! Ang ating former ama ng sambayan ng Pilipino na si former President Rodrigo Duterte sa kasaysayan ng Pilipinas! Ayaw natin ang suko! Ayaw ng military! Mga pulis! Mahal na mahal niya ang mga uniform personnel sa buong Pilipinas! Mahal niya kayo mga pulis! Ano ba nangyayari sa ating bayan ngayon? Maawa naman kayo sa ating mga anak, pati ating mga apo. Pati ating mga apo. Kaya nandito kami, kasama ko ang pinsan ko si Sultan Idris Arimbang para ipakita po ang pagmamahal nila sa sambayan ng Pilipino. Itong hindi kanais-nais na pangyari corruption, pangnanakaw sa kabayan ng bayan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Nandito kami, mga minamahal kong kababayan, para ipakita po ang full support namin mga Muslim para sa bayan. Nandito po ang aking pinsan, si Francis Baalabi, ang may bahay ng Bangsamoro Transition Authority. MP, pinsan ko, Idris Arimbang, nais ko pong sabihin sa inyo, kung pwede lang bigyan natin ng kahit maikling oras po para magsalita po siya. Palakpakan po natin! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ibigay ko po sa inyo, Sultan Idris Arimbang, ang tunay na nagmamahal, ang tunay na Duterte dahan sa Duterte.
Alhamdulillah, nandito po tayo sa Manila bilang suporta ng ating mamamayang Pilipino at lalo po sa senador ngayon, yung mga nangyari ngayon. Suporta din sa inyong mga pulis. Basta huwag niyo lang kalimutan na nasa demokrasya tayo ng Pilipinas. Huwag nating dalhin ang mga kababayan Ito po ay natin grupo ng yung sa mga ibang bansa. kapatid natin na Kung may Muslim na problema man nakasuporta tayo, po dito kay natin, VP Sara tsaka may kay korte Senator natin Bato. dito, meron tayong Supreme Court, meron tayong demokrasya dito. Bakit pa natin doon sa ibang bansa? Yes! So, nandito po tayo. Tawag pa! Suportahan po natin ang ating mga senador Papayag! na hindi tayo papayag sa impeachment. No impeachment, Sara! Kailangan natin yung mamumuno sa atin dito sa mga sambayan ng Pilipino para sa ikaunlad, may pagmamahal sa sambayan ng Pilipino dito sa Pilipinas. Actually, nandito po ako, mga kababayan ko ng Philippine, from Bangsamoro. Ako po ay isang appointed ni Tatay Digong nung siya po ay presidente. First parliamentary na Bangsamoro dito sa Lanao del Sur, dito sa Bangsamoro, ay na-appoint ni Tatay na Maranao. Nandito po kami mga Maranao, Tausog, Maguindanao, mga kapatid natin ng Christian, para sa suporta sa mamamayang Pilipino. Suportahin natin si Inday Sara Duterte. No impeachment. Kawawa po yung mamamayang Pilipino. Bakit tayo nag-impeachment? Malapit lang naman yung eleksyon 2020. Kung hindi natin gusto si Inday Sara, malapit na yung eleksyon, di wag natin ibuto. Bakit kailangan natin magwatak-watak tayo? Ngayon, sa impeachment na ito ngayon. Sa senador, muntik na magpatayan yung NBI, police, marines, mga sibilyan. Hindi ba tayo nawa sa bansa natin? Sa Congress, nagwatak-watak din sila. Yung magkakaibigan, mga magkakamag-anak, nagwatak-watak din sa impeachment na ito. Hindi niyo ba alam yung impeachment na ito? Ang magkakinaban nito, yung gusto niya manatiling sa pisto. Basta tayo mga Pilipino, kailangan tayo, magkaisa tayo. No impeachment kay Sara. Palagi natin sinasabi na si Inday Sara Carpio, kung may nagawa siya na hindi tama, wag natin ibuta 2020. Hindi natin kailangan mag-impeach. Para sa atin yan, gumagasto ang senador, gumagasto ang Congress para sa impeachment. Wala mang kasalanan si Sara. Alam niyo ba, 125 million? Napakalit lang yan. Ginastos lang yan sa opisina. Alam niyo na, mga kapatid kong polis. Sino yung government dito? Alam natin yan. Na gumagastos ang opisina. Alam niyo yun. Bakit yung mga mali-malita? Huwag tayo magpanggit ng pangalan. Di ba mayroong mga mali-malita? May mga ebidensya na wala namang, hindi naman na-impis. Dapat ang yan ang inimpis. Binoto ng taong bayan yan. Alam niyo ba yung mga mali-malita? Tira natin yan mamayang Pilipino. Lahat tayo. Lahat ng government. Tayong mga mamayang Pilipino ang nagsusweldo sa kanila. Pira natin yan. Bakit tayo pumapayag na yung malitat nadala lang sa ibang tao, nadala sa ibang country? Tinatago nila. Kaya kailangan natin yung mali-malita na yan, yan ang investigate natin. Huwag si VP Sara. Ito naman si Bato. Kung may problema kay Bato, mayroon man tayo korte dito. Mayroon tayong mga artist dito sa bansa natin. Mayroon tayong judgment. Mayroon tayong demokrasya. Bakit natin nadalhin sa ibang bansa? Nagsasalita ako dito para sa ating mamamayan. Kahit sinong presidente, kahit sinong general, policeman o sundalo, tayo mamamayang Pilipino, pag nadalhin tayo sa ibang bansa, papunta rin tayo sa lansangan para magrally na wag yung kasama natin, Pilipino nadalhin sa ibang bansa. Kaya lahat, huwag tayo papayag na yung tayo mga Pilipino na dadalhin sa ibang bansa. Ano ba tingin sa atin? Wala ba tayong korte? Nandiyan kayo mga polis namin, nagpapasalamat kami sa inyo. Nandiyan kayo, di ba? Di ba may korte tayo? Nandiyan kayo kung may gumawa ng masama, uhulin nyo. Dalhin sa korte. Bakit natin uhulin si Bato kung dadalhin sa ibang bansa? Hindi rin natin malalaman. Pag dinala doon si Bato sa ibang bansa, kung may kasalanan man siya, wala. Dito tayo sa ating bansa para alam natin kung tama ba yung mga binibintang kay Bato o hindi. Hindi ba totoo? Hindi. So kailangan natin magkaisa tayo. Bilang galing ako sa Bangsamoro,
Dala-dala ko po na bandila ng Bangsamoro. Hinihiling po namin sa mamamayan ng Pilipinas, sa Congress, sa Senate, kay BBM, any government, mga pulis, military, NBI, na magkaisa tayo. Bakit tayo nagkakawatak-watak? Dahil lang ba sa sinasabi natin na dadalhin si Bato sa ibang bansa? Huwag tayo pumayag. Kayo mga NBI, kayo mga pulis, sundalo, kung gusto natin may kasalanan si Bato, may korte tayo. O magdiman na tayo sa kanya, mag-file tayo ng kaso dito sa Pilipinas para makita natin kung may pagkakamali wala. Kawawa siya kung wala man siya kasalanan na dadalhin natin sa ibang bansa. Hindi katarungan yan, hindi makatarungan yan. So, nandito rin kami para ipakita sa mamamayang Pilipino na kami Bangsamoro. Alam niyo noon, wala pa Presidente Tatay Digong. Ang Bangsamoro, madami na mamatay. Hindi nakakaintindihan yung Christian, Muslim. Ngayon may Bangsamoro na. Nakakaintindihan tayo nga lahat. May government man kami sa BAM. Why? So, utang loob namin yung Tatay Digong. Yung government na Bangsamoro. Naka-autonomy ang BAM. Ilan yung dumaan ng Presidente ng Pilipinas na hindi naka-autonomy ang BAM. Nagpapatayan yung sundalo, pulis. Kami mga Muslim doon sa Mindanao. Pero ngayon, di ba, nakakaintindihan tayo mga pulis, sundalo, military, civilian, dahil sa BAM. Ibig sabihin, lahat tayo government, Bangsamoro region, Philippine government, magkakaibigan tayo, magkakapatid tayo. Kayo ang tinitingala namin. Kaya yan ang pagmamahal namin kay Tatay Digong. Dumaan tayo sa demokrasya. Hindi namin tinatawag, hindi namin sinasabi ng taga Bangsamoro na yung tao na magkasala, hindi natin kakasuhan. Mayroon tayong proseso dito sa ating bansa. Sumunod tayo sa batas natin. Kawawa po tayo. Lahat tayo may mga anak, di ba? Yung mga anak nyo, pag may mangyari, may kaso, dadalhin ba kayo doon sa ibang bansa? Huwag tayong gamin yan. Mali yan! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Bangsamoro! Mabuhay ang mga senador! Mabuhay ang mga congressman na nakikinig sila sa tama! Mabuhay kayong mga pulis military! Sanay, iniling na special dialing namin dito. From BAM, bottom to my heart. Nandito sa puso ng pinag-generasyon, si Princess. Nandiyan yung mga kapatid natin na magpinatawang taon. Maranao, ini-tribe Christian, bilang chairman sa Muslim Christian Solidarity. Nananawagan po kami sa ating gobyerno, si BBM, sa demokrasya natin, na ibalik si Tatay Digong dito sa ating bansa, mahal ng Pilipinas. Kung may problema man, dito tayo magkorte para malaman din natin kung anong pagkakamali. Bawat isa sa atin, hindi sa nung dinala. Mismo tayo mga pulis, hindi natin maiintindihan kung anong nandun sa atin. Hindi natin alam. Di ba tama ba o mali? Kayo mga pulis namin, kayong saligan ng katotohanan, kayong saligan ng ating bansa, sundalo, pulis, sila sa mga NBI. Bakit tayo makikisaw-saw sa gulo ng lipo-lipo, gulo ng politika? Huwag tayo makisaw-saw. Hintayin natin. 1 year ngayon, magpapalit tayo ng presidente. 1 year lang. O di ba? Kung ayaw natin doon sa ibang presidente, huwag natin ibuto. Iyon ang sakit ng loob natin. Bakit tayo nadalhin doon? Bakit tayo sa politika? Thank you very much. Inshallah, mananalo si VP Sara, Vice President of the Republic of the Philippines, sa kaniyang mga kluwain. Salamat po, VP Sara, sa inyong ginagawa sa ating Pilipinas. Alam namin na maandam yung binabato sa inyo hindi totoo. Kaya nagpapasalamat pa rin kami kay Allah kasi nandiyan si VP Sara na iniintindi tayo niya mamayang Pilipinas. So salamat sa mga media, lahat ng media dito na kutsun yung kapayapaan, na palagi kayong nakatutok sa ating gobyerno. Nagpapasalamat po kami sa inyo. Sobra-sobra. Thank you rin mga pulis. Thank you military.